Jesus' name, amen and amen. At muli binabalik ko na pong gawain sa ating senior pastor tayo, Alex. Tay? Amen. Praise God. Masarap talaga makinig ng testimony po, no? Hallelujah. Talagang mabibless ka sa mga testimony ng mga kamanggagawa natin. God always provide. Amen? Kaya sa umaga pong ito, salamat sa sa harapan ng ating Diyos dahil tayo ay binigyan na naman muli ng isang pribileyo na makaganap sa madaling araw na pananalangin. So, basan po ng Prayer of Faith Church, Worldwide Ministries Incorporated, pang-6 na taon at 69 na madaling araw na pagbabantay sa pananalangin. Gamit po natin ang platform ng Zoom. Salamat sa mga kamanggagawa na maaga makagising, alas 4, tama po ba? At ilan na tayo sa participants natin? 17 na po tayo sa platform ng Zoom at salamat dahil nakagising tayo ng maaga sa kabila ng brownout, puyat, pero salamat nakatulog pa rin tayo. Ito tayo ngayon may taglay ng kalakasan para ganapin ng kalooban ni God. Amen? Salamat din sa ating mga tigapanguna sa buhay ng ating spiritual director, Bishop Rosem Nasuelo, kasama kay Pastor Glory. Dahil sa oras na to, naka-Facebook Live na po tayo. Praise God. Naka-join na si Pastor Zen from Canada. Amen. Naka-join na po siya sa ating Facebook Live. At salamat dahil sa kanilang kapaintulutan na magamit natin ang social media sa pagbabahagi ng salita ng Diyos. Kaya yung mga hindi naka-join, hindi nakagising ng maaga, ay makapag-download pa rin sila pag-gising nila at mapanood nila yung paghahayag natin ng salita ng Diyos. At maganda kung may share nyo rin sa inyong wall para mapanood din ng mga kaibigan ninyo. Hindi lang doon sa mga friends ko ang makapanood. Amen? At sa umaga pong ito, napaganda po ng hinanda ng Diyos na topic natin ngayon. Talagang ang buhay sa mundo talagang punong-puno ng pressure. Amen? Kaya topic natin ngayon, dealing with the word pressure. Ang tema na sasagutin natin is how can we deal with this word pressure? At ang gagamitin po tigapagayag ng salita ng Diyos sa umagang ito, May 16, 2026. Walang iba kundi sa Reverend Jeff Amande. Nax, your turn. Nakamute na. Nakamute. Yan. Yan, okay na. Yes. So, okay na mo. Taas pala hairline ko. Okay, so good morning po sa buhay ng bawat isa. God is good po. All the time. So tayo po ay makakapakinig po ng salita ng Panginoon at buksan po natin yung ating Biblia. Praise God. Sa Romans chapter 12, 1-2, and Corinthians 4:18. Amen. Ayan sa ating screen na. Ako, nasa screen na po. Sabi ng verse 1 ng Romans. Kasi ano po kayo, nagkahang po yung cellphone ko po talaga. Sabi dito, kaya nga mga kapatid, alang-alang sa masaganang habag ng Diyos sa atin, ako'y nakiusap na ialay ninyo ang sarili bilang isang handog na buhay, banal at kadugod-dugod sa Diyos. Ito ang karapat-dapat na pagsamba ninyo sa Diyos. Huwag kayong makiayon sa takbo ng mundo ito. Mag-iba na kayo sa pamamagitan ng pagbabago ng iyong pag-iisip upang maunawaan ninyo ang kalooban ng Diyos. Kung ano ang mabuti, kadugod-dugod at ganap na kalooban. Yan. Tayo pumunta po sa Corinthians chapter 4 verse 18. Kaya ang paningin namin ay nakatuon sa mga bagay na hindi nakikita at hindi sa mga bagay na nakikita. Sapagkat panandalian lamang ang mga bagay na nakikita, ngunit walang hanggan ang mga bagay na hindi nakikita. Tayo po manalangin. Father God, today, salamat po sa may oras
na ikaw po ang Diyos, Lord God, na sumama sa amin at patuloy, Panginoon, bigyan niyo po, Lord, ng pag-unawa sa iyong salita. Patuloy, Lord, ikaw po ang Diyos na sumama po kayo sa buhay natin. Sa pangalan ni Jesus, Amen. So, good morning po and blessed day. Good Okay, morning. so narinig po ako. Okay, Loud and clear. Na. okay po. Yan. Okay, so maganda po yung pag-uusapan natin sa oras po ito. Ang ating pong topic sa oras pong ito, dealing with the world pressures. Pressure. Okay, so lahat po tayo po ay may mga dinidili sa buhay, tama. May mga kailangan harapin, may kailangang tawag dito punan, o kaya may mga kailangan tayong dapat na i-deal sa buhay. Okay, so sa buhay po natin ito, at isa sa mga kailangan po natin i-deal sa buhay natin. Sa mundo ito, yung salitang pressure. Okay, so na-pressure na po ba yung buhay ng bawat isa sa mga maraming bagay. Okay, at isa sa mga bagay na kailangan natin gawin if we deal with the world pressure ay yung makita natin, mo-overview natin o makita natin yung mga struggle, difficulty, okay, yung mga bagay na nagre-refine sa buhay po natin. And we are relying in the Word of God sa mga turo ng Panginoon. Ano niyo po, hindi po talaga madali ngayon ang maraming pinagdaanan. Okay? Hindi po madali ngayon ang may mga pressure. Alam niyo po ba din sa mga bagay kung bakit tayo kailangan natin makikita sa word pressure? Kasi gusto ng Panginoon na lahat ng mga bagay na dadaanan natin sa mundo, ito ay madaanan po natin. Amen. Wala po tayo dapat dadaanan. Alam niyo po sa mga pagkakataong ito, napakahirap po yung sistema ng mundo ito na hindi talaga dapat natin madaanan. Pero nangyayari. Amen. Ano yung po isa sa pinaka-testimony ko dito? Yung mga bills, okay? Tama? Sometimes it gives pressure. So po ba? Sa buhay natin. And sometimes ito ay nagbibigay sa atin ng worry. Pero kailangan mong bayaran, tama? Sometimes ito ay nagbibigay sa ating na matinding pangamba. Amen. Kapag hindi ka nakabayad. Sometimes, hindi natin pwedeng dayahin yung personal natin eh. And sometimes nape-pressure tayo. Amen. Lalo ngayon, tumaas po yung kuryente. Tumaas yung lahat tumaas. And it gives the pressure sa buhay natin ng mundo ito. Amen. But, sa buhay po natin ito, amen, yan yung part ng mundo. Amen. Pero, ang gagawin natin sa buhay natin, if we are dealing pressure in our lives, amen, sa mundong ito, amen, meron din tayong gagawin kung tayo ay naglilingkod sa Panginoon. Ano yun po, yung sa pinakamaganda, kapag ako po ay naghuhulog ng sasakyan, alam niyo yun, pag ako po ay naghuhulog ng sasakyan, kapag wala pa talagang dumarating talaga sa punto na buhay ko, ano yung gagawin mo? Kung ano yung tatak sa isip mo, ano yung mararamdaman mo. Kasi hindi siya biro. Amen. Hindi biro yun paghuhulog ng sasakyan. Lalo ngayon, amen, hindi basta mabilis kumita ng pera. Okay, but in that kind of pressure, tutukan ka pa din ng Panginoon, what will you do? Amen. Na kapag ikaw ay kumaharap sa mga ganung bagay. And one of the things na pwede natin gawin sa buhay natin, yung ating nagiging perspective or nagiging overview natin or kung ano yung magiging tawag dito sasabihin natin. Amen. Kaya kapatid, under pressure ng buhay natin ito, sa mundong ito, kapag nape-pressure tayo ng mundong ito sa maraming bagay, ito yung ating tema sa oras po ito.
ang ating tema, how can we deal with the words pressure nowadays? Okay. So isa po yung gagawin natin as a Christian, kapag nararamdaman mo na ikaw ay maraming pinagdaanan, pressure ka ng gumawa ng pangit, pressure ka ng gumawa ng hindi dapat, pressure na tayo sa mundong ito, gumawa ng, alam mo yun, yung example, kasi kailangan makapakay, tama. So, what we'll do, how to deal, amen, sa mga pressure ng mundo ito. How can we deal with the world pressures nowadays? Number one, ang sabi ng verse 1 ng Romans chapter 12, ang unang gagawin mo to deal with the world's pressure, point 1, remain to serve God. Yun. Manatili ka pa lingkod sa Panginoon. Amen. Under the pressure of the world, the Lord wants us to serve Him. Remain, serve. Amen. The Lord. Okay po, why? Kasi ang Diyos ay merong masaganang kapag. Ang Diyos ay may direct impact sa buhay mo kapag ikaw ay nakakaranas ng mabibigat na mga pressure sa buhay, talaga nai-stress ka na, talaga dumarating sa point ng buhay mo na hindi lang stress, nagkakaroon ka na ng depression, nagkakaroon ka na ng anxiety. Alam niyo kapatid, ang dami ko po nakakasalamuha araw-araw na taong stress talaga. They are very much pressured sa mundo ito na ultimo bigas ang hirap nila kunin. Sa mundong ito ngayon po, ultimo bigas, ultimo salapi, napakahirap. At if you have 5 children to 6 children in your family, talaga grabe pressure sa mga magulang. But you know, as believers of Christ, how to deal in that kind of pressure? Okay, number one, remain serving the Lord. Manatili ka pa din maglingkod sa Panginoon. Why? Because the Lord knows you. Amen. The Lord knows everything in your life. Okay? At meron siyang masaganap sa buhay natin. Amen. Always, tawag dito, sabi no verse 1, yung buhay mo ay maging kalugod-lugod sa Panginoon. Despite in everything na meron kang matitinig pinagdaanan sa buhay. Okay po. Sabi dito ng 1 Corinthians 17 verse 58. Kaya nga, mga kapatid, alang-alang sa masaganang ng Diyos sa atin, ako'y nakikiusap sa inyo, ialay ninyong sarili bilang isang handog na buhay, banal at kalugod. Ito ang dapat na pagsamba. Okay pa sinito, despite ng meron kang silent battles at yung nagiging matinding malaki yung impact o yung pressure sa'yo, always ang buhay mo dapat ay buo pa din na iaalay mo yung buhay mo sa Diyos. Remain, serve, being God. Amen po. Pasensya na po kayo, internet po, medyo po mahina po dito sa amin. Kaya pa rin sa buhay pa natin ito, gusto ng Panginoon sa buhay pa natin ito na hindi mawawala yung paglilingkod natin despite the pressure that we are facing right now. Okay? Despite a lot of struggle na meron sa atin sa buhay natin ito. Dealing with the world pressure, amen, yung ating biblical perspective dapat ma-avoid yung difficulty, ma-avoid yung tatawag na stress, ma-avoid pa din yung tawag nito yung aloneness, yung sadness despite the pressure. Kasi minsan pwede tayo pong masabay sa agos ng mundo ito. Okay? Pwede tayong wala. Pwede po tayong masira. Pwede po tayong malamig kasi ang hirap na pinagdaanan po natin. Okay po. Kapatid, despite the pressure sa mundong ito, how to deal
in that kind of pressure sa buhay natin, sa buhay po natin ito, number 1 point, remain serving the Lord. Palagi pa din po tayo maglingkod sa Panginoon. Huwag kang mawawala maglingkod sa Panginoon. Bumalik ka palagi sa paglilingkod sa Panginoon. Why? Because si Lord lang yung may karapatan tumulong sa'yo. Nonetheless, alam mo ba? Tao, isa, dalawa, tatlo, pwede kang tulungan. Ang apat, wala na. Amen? Sa tao, may limitasyon. Pero sa Lord, ay hindi po siya pwede limitahan. Amen. Yung health ng Diyos, yung rescue ng Diyos ay always unlimited. In our chapter sa buhay po natin ito, sa mundo po natin, gusto ng Panginoon, mabigat na mga responsibility at yung nagbibigay sila matinding pressure. Meron ka naman expectation, maraming mataas expectation sa iyo. You know, sometimes people in facing difficult and hardest life because sa mga expectation ng mundo. Dapat ganito ka, dapat ganito yung buhay mo, dapat ganyan ka. And sometimes yung tao ay nape-pressure. Nape-pressure mag-aral ng sobra, nape-pressure maghanap buhay, nape-pressure sa mga bagay-bagay. But you know, pinakalimutan nila. Ang mundong ito, papahirapan tayo. Pero if we are serving the Lord, pwede tayong guminhawa sa buhay natin. And the Lord knows everything, including the pressure, the difficulties na buhay mo. So always serve God. Remain serving the Lord. Yung buhay mo ay alay mo, pinakalugod mo sa Kanya, may karapat-dapat sa Panginoon. Despite behind the scene na marami kang isipin. Behind the scene na sometimes nagiging weak din yung ating faith. But always to choose to remain the Lord. Choose to serve God despite of the kind of circumstances. So po, that's the first point. Pangalawang puntos ba natin? May sabi dito, how to deal with the word pressures nowadays. Pangalawa, follow God's way. Always consult the Lord in everything we do para ma-deal natin, ma-avoid po natin yung overlooking na isipin, ma-avoid po natin yung too much thinking, ma-avoid po natin yung too much pressure ng buhay po natin. Pangalawang puntos po, follow God's way. What is the way of the Lord? Ang sabi ng verse ng Romans, huwag kayong makiayon sa takbo ng mundo ito. Sa halip, hayaan ninyo makuhin ng Diyos ang inyong pag-iisip upang maunawaan ninyo ang kanyang kalooban. Sa gayon, magagawa ninyo kung ano ang mabuti ganap at kalooban ng Panginoon. Sabi din ng Proverbs chapter 3 in verse 16, put your ways to the Lord. In everything we are facing, like pressure in the world, in this world, gusto ng Panginoon, sundin pa din natin yung gagawin ng Diyos. Sundin pa din natin yung gusto ng Diyos. At higit sa lahat, sundin pa din natin yung daan ng Panginoon. Amen po ba? Tunat sa dito ng verse 2 ng Romans. Amen. Huwag makiayon. Okay po ba? Do not compromise. Okay? Though you have problems, you have trials, but do not compromise. That is the utos ng Panginoon. That is the choice of God to all the believers that do not confront or compromise to the pattern of this world. Why? Because ang pattern ng mundo ito sa dulo ay failure, hindi success. Okay? Sa ngayon, okay yung takbo ng buhay mo, pero kapag nakiayon ka sa takbo ng mundo, baka yung ini-aim mo na success ay failure pala. Okay? Kaya nga po sa buhay pa natin ito, always following the ways of the Lord so that we will live. Amen. And we will deal the pressure in this world. Okay? Follow His will, not your will. Follow what the Lord commands, not the word does. Okay? Follow God, not the word. Kung anong inutos ng Panginoon, gawin mo. Hindi yung ating personal will, but the Lord's will dapat palagi yung ating masunod. Okay po.
Alam niyo po, isa sa pinakamahirap gawin ng tao ngayon, lalo na siya kapag siya ay napaka meron na yung gusto ng Diyos ay masunod. Gusto po ng Diyos sa buhay natin ito, kahit na meron ka na lahat, nasa iyo na ang lahat, sabi ng kanta ni Daniel Padilla, si Lord pa din sana susundin natin. Amen. Okay, yung gusto pa din ng Diyos sana din ang sundin po natin. Okay po, in everything we do, always follow the ways of God. Kapatid, kapag sinunod mo ang Panginoon, yung gusto ng Panginoon mangyari sa buhay mo, sa dulo yan kapagpapala, hindi ka pakamakan. Amen po. Pagamat na mabibigat talaga yung mga presyo ng buhay natin. Ako nga po yung Lunes, that's 2 weeks ago, that was the payment of my car. Sabi ko lang, Lord, wala po akong tinda. Hindi ako pwede manghiram, hindi ako pwede mangutang kasi talaga ang laki po ng kulang. Malaking kulang ng aking sasakyan. One thing I pray, Lord, yung kalooban mo hindi ako makabayad, kalooban po mo masunod. Pero alam ko hindi mo hahayaan. Ang sinamulan mo ay stop. Alam mo ba? Ang sinamulan mo ang pagpapala sa buhay ko ay hindi pwede ma-stop. So be it, Lord. Alam niyo po, nakabayad kami bago mag-closing ang bangko. Amen po, dumating ang pagpapala. Nakuha niyo po ba? Ang ginawa ko lang, Lord, your will be done at my will. Kasi po talaga grabe ngayon. Testimony ko po sa inyo, yung 300 to 400 kilos na gulay, kalahati lang yung tubo mo doon. Saka tatanggalin mo pa yung gas. Tatanggalin mo pa yung expenses doon. Tapos na yun na lang. Alike dati yung mura po yung gas, grabe, okay, ganda po ng kitaan. Pero ngayon, salamat pa din. Yung mahalaga, may nagpaalaan pa rin ng Lord. Bagamat, ang hirap dumating sa punto kasi sa akin po, hindi pwedeng gulay magtagal 2 araw 3 araw. Nakuha niyo po ba yun? Alam na yung Pastor Lana yan. Kapag ang gulay tumagal na lang 3 araw, hindi na siya gulay. Malalanta na siya. Dapat 1 to 2 days yan dapat mapaubos mo. Pero kapag hindi mo na paubos yan, grabe. Iba na naman yung iisipin mo kung paano mo siya mapaubos. Kasi lugi ka na. But the Lord give us the wisdom sa buhay namin. Amen. If you are following the word of God, the Lord's way, si Lord tutulungan niya. Kung ano yung dapat mong gawin. Kung ano yung karapat-dapat mong gawin. Amen. Kung ano yung karapat-dapat mong gawin at magiging kalooban niya. Sa lahat na magagawa natin, ito ay dapat mabuti. Kalugod-lugod at ganap sa kalooban. Amen. Always choose the Lord's way. Not your own personal way. Kasi limitado tayo. But the Lord is a limitless God. Even though may mga presyo tayo na kadaanan sa mga ito, marami sa sobrang bigat yan. Amen. So, nakas-pressure, sobrang tindi ng ugong sa buhay mo. Nabulong sa buhay mo sa taas. Even si Satanas, minsan pinipressure ka na sa mga bagay-bagay o mamuta ka na. O magsala ka na. Ngayon ka na, tulungan mo sarili mo. Walang tutulong sa iyo. Mga tao tulungan mo sa sarili mo. Walang tutulong sa iyo. Pero meron, if you're following the Lord's way, pwede kang tulong ng Panginoon. And po, in all matters sa buhay pa natin ito, kapatid, ang sabi dito, follow what He commands, not the word does. Follow the Lord. Everything you do talaga napakabigat. Matindi yung bulong sa ng mundo, matindi yung pressure sa ng mundo, sundin mo pa rin ang Panginoon. Amen po ba? At tayo ay magpapalay ng Panginoon. Ang sabi dito ng Panginoon sa 1 John chapter 2 verse 3, huwag ninyong ibig sa libutan o ang mga bagay sa libutan. Ang umiibig sa libutan ay hindi umiibig sa mga. Ang lahat ng nasa libutan, ang paglalasan man, ang paglalasan ng mata, at ang mga malaki sa buhay na ito ay hindi nagmumula sa ama, kundi sa sanlibutan. Kasi ninyo yun, huwag daw natin masyado mahalin ang mundo. Ako po mapantay ang mundo.
Amen? So though we are under the pressure of the world, huwag mo sanang hayaan mawala ang command ng Lord sa buhay mo, ang utos ng Diyos sa buhay mo, at yung kanyang gusto na mangyari sa buhay mo. Always choose to follow the Lord's way. Amen. At hindi ang mundo ito. Ang mundo ito ay mandaya, kapatid. Ang mundo pong ito ay hindi nawawalan ng mga negativity. Ang mundong ito ay punong-puno ng mga negative. Amen. Ang mundong ito ay punong-puno ng kasiraan. Amen. Kaya ang tao ay mabilis matangay, mabilis matangay ng agos kasi hindi nila kasusunod yung gusto ng Diyos sa buhay nila at kung paano mangyari yung gusto ng Diyos sa buhay nila. Dapat maghanap pa rin palagi yung gusto ng Diyos sa buhay natin. So, tayo ay nananahan sa mundong ito, hindi sana maghanap maghari yung kalooban ng mundo ito. Pagkos maghari palagi yung kalooban ng Diyos sa mundo natin, sa buhay natin. Amen po? That's the second point. Okay? Ang sabi ng verse 3, verse 18 ng 2 Corinthians chapter 4. Point number 3, keep your spiritual mindset. Okay, sabi dito, 2 Corinthians chapter 4 verse 18. Kaya ang paningin namin ay nakatuon sa mga bagay na hindi nakikita at hindi sa mga bagay na nakikita. Sapagkat panandalian lamang ang mga bagay na nakikita. Ngunit walang hanggan ang mga bagay na hindi nakikita. Keep your spiritual mindset. Look to Jesus. In other words, always look to Jesus. Sa Diyos ka pa din palagi humingi. Amen. Keeping your spiritual mindset, amen, it is one of the tools to deal the word pressure. Okay, sabi ng Luke chapter 12 verse 32, huwag kayong matakot, munting kawan, sapagkat ikinalulugod na yung Ama na ibigay sa inyo kaharian. Ipagbili ninyo ang inyong mga ari-arian at pamahagi sa mga tukha. Ang pinagbilihan, gumawa kayo ng bisitan hindi naluluma at mag-ipon kayo sa langit ng kayamanan hindi nauubos. Doon ay wala magnanakaw na pumapasok at insektong sumisira. Always look to Jesus. Dapat yung ating thinking, yung ating mind ay nakatuon sa mga bagay na Panginoon. Amen po ba? Yung ating thinking ay hindi siya critical because siya ay pure thinking. Amen po ba? Yung ating mindset dapat ay connected sa kalooban ng Panginoon. Amen. Yung ating iisipin ay dapat pang Panginoon. Amen po ba? Para yung pinagdaanan natin na sobrang presyo ng mundong ito ay hindi po natin basta-basta. Amen. Ay hindi po natin basta-basta yung buhay natin ay mako-compromise. Kaya kapatid, in everything we do, lalo na po sa buhay po natin ito, marami na pong mga Kristiyano ang bumalik sa dating buhay nila. Back to reality na sila. Bumalik sa makamundong pamumuhay. Kasi hindi na kayanan yung pressure ng mundo. Marami na ngayon, dati, hindi na umiinom. Ngayon, yung bumalik sa Panginoon at hindi na ng pag-inom. Tama? Ano pa ba? Kapag ikaw ay hindi mo na-deal yung worldly pressure, may chance na bumalik ka sa dati mong gawin. Amen? Yung mga natitisod pa din hanggang ngayon, mag-ingat kayo. Baka one time, isa na kayo wala sa church. Okay? Yung mga mabilis ngayong magtampo sa pastor, yung hanggang ngayon, iba yung isip nila sa pastor, mag-pray kayo. Baka hindi gusto ni Lord sa buhay niyo. Amen? Dapat yung mindset ninyo ay connected sa kalooban ng Panginoon. Yung thinking natin ay connected din sa kalooban ng Panginoon. At higit sa lahat, kapatid, yung ating spiritual life ay hindi nakakaayon sa mundong ito because umaayon sa gusto at kalooban ng ating Panginoon. Kung ano yung sasabihin ng Diyos, kung ano yung magiging karapat-dapat sa buhay po natin ito. Amen po ba? Always keep your spiritual
mindset. Amen. Connected in the Lord's will. Okay? Focus to Jesus. Amen. Look to Jesus. He is the author and finisher of your faith. He can give us the faith that we need. Amen. During the pressure of the world. In this world. Amen po ba? Kaya kapatid, ano man po yung pinagdadaanan mo sa buhay. Amen. Always, palagi kang tumuon ang iyong isipan sa mga bagay na hindi nakikita. Amen. Ituon mo yung isipan mo sa Pampanginoon. Amen. Sa pang makalangit na gawain. Though we have pressure sa mundong ito, always seek God's for guidance. Seek God's for help. Amen. Kaya kapatid, ano man po yung pinagdadaanan natin, minsan yung pressure, minsan nasa family din. Pag sinabi na magulang, huwag ka na magsimba, what will you do? Minsan yung pressure din na mundong ito, ginagamit din yung ating asawa. O umuwi ka na, wala naman nangyari sa pagpapastor mo. Tama? Wala naman nangyari sa buhay mo. Minsan, ginagamit din yung ating mga anak. Minsan, yung mga anak natin ay hindi natin ready sa Panginoon. That was we call the pressure. Amen? Kung paano natin sila madadala sa Panginoon. In everything we do, maraming pwede natin banggain sa mundong ito na matitinding ugong o bulong na sometimes yung faith natin ay naging weak in that kind of pressure. But the Lord is there. He is the good God. Amen. Kaya kang tulungan in that kind of worldly pressure. How to deal, amen, with the, sabi dito ng ating tema, how to deal with the word pressure. Number 1, remain serving the Lord. Pangalawa, always follow God's way. And point number 3, keep your spiritual mindset connected to God. Okay po? So that's the word for today, and God bless po and thank you po. Let's pray. Father, salamat po sa mga oras namin na ikaw po, Panginoon ng Diyos, target na aming sinamba. Pagpalain niyo po yung araw na ito, kami po nagpapasalamat dahil ikaw po ang Diyos at sumama po sa buhay po namin. Palain niyo po yung araw na ito, pamakan sa akin ng Jesus. Amen. Thank you po and God bless po. Amen, amen. Praise God. Palapakan natin ng Diyos sa buhay ni Reverend Jeffrey Amante sa napakagandang mensahe na itinuro sa atin ng Diyos sa umagang ito. At tunay mga kapatid ko sa Panginoon, ang mundong ito talaga puno-puno ng pressure eh. Amen po ba? Kahit mga mananampalataya na talaga nadadaya pa rin eh. Ito po yan, pressure sa gusto kagad yumaman agad. Tama po ba? Pressure na gusto sumabay sa trending. Tama po ba? Pressure na maging accepted ng tao. Pressure ng social media. Kailangan lagi nakapagbukas daw ng Facebook, makapagbukas ng Messenger. Amen? Pressure minsan sa trabaho talaga. Lalo na kapag nadidelay minsan. Amen? Pressure minsan sa relasyon. Kaya mga kapatid ko sa Panginoon, kaya maraming na naaagawa ng mali. Nang dahil sa maraming pressure na ito, ay talagang tao ngayon, very stressful talaga. Okay? Naguguluhan, ano ba dapat talaga ang gawin? At pag nangyayari yun, nagkakaroon ng panghihinang kanilang spiritual na kalagayan, lalo na sa mga mananampalataya. Nawawalan na sila ng direksyon. Okay? Natutok sila sumunod sa sistema ng mundo. Hindi na sa kalooban ng Diyos. Tama po. Pero salamat dahil narinig natin ang kapahayagan ng salita ng Diyos ngayon na huwag tayong mag-conform, huwag tayong umayon sa mundo, kundi mamuhay tayo sa will ng Panginoon. Tama po ba? Kaya yung sagot na how can we deal with world's pressure nowadays sa panahon natin ngayon? Okay. Sa panahon, di panahon na, kundi panahon ngayon, kailangan maglingkod tayo sa Diyos. Yan ang unang paraan para malabanan natin itong pressure ng mundo. Okay? Kaya maglingkod tayo sa Diyos ng buong puso. Kapag ang buhay natin talaga surrendered kay God, hands up tayo, hindi tayo madaling ma-impluwensyahan ng mundong ito sa lahat ng mga desisyon na gagawin natin sa ating priority. Kasi mundong ito, ano ba tinuturo ng mundong ito? Makasarili, selfishness, pride, tinuturo ng mundong ito. Ano pa? Temporary pressures. O, yung panandali ang saya.
Okay? Pero ang Diyos, tinawag tayo upang ialay ang ating buhay sa Kanya bilang living sacrifice. Yan po yung sinabi sa atin. A living sacrifice. Ibig sabihin, dapat ginagamit natin ang ating buhay for His glory. Kaya nakakita niyo po yung series ng ating preaching. Iba-iba preacher, pero isa lang ang nais sabihin ng Diyos sa atin ngayon. Okay? Hindi dapat tayo sa approval lang ng tao, kundi dapat sa approval tayo ng Diyos. Okay? Totoo po yun. We cannot serve two masters. Tama po. Hindi tayo pwede maglingkod ng sabay. Okay? Yan po yung sinabi sa Book of Matthew chapter 6 verse 26. Mamimili ka talaga. Okay? Si God o si Mammon. Amen? Pera. Pag pinili mo si God, sinabi na sa ating kahapon, maliwanag naman, idadagdag niya ang lahat sa iyo. Tama po ba? Yung preaching natin kahapon Okay? Idadagdag niya ang lahat. Pangako yun, talagang dapat mong pagkatiwalaan. Okay? Si Josue nga, tama po ba? Talagang makikita po natin ano nangyari sa kanyang paglilingkod. Ang bayan ng Israel talagang tumatalikod na sa Diyos Tama po ba? Nakakompromise na sila dahil marami nang gumagawa Pero nang sabi ni na pinanggalingan ng ating banner song, talaga natutokso na maraming Israelita sa ibang Diyos sumamba Pero nang sabi ni Joshua, as for me and my house, we will serve the Lord. Mas pinili niya sundin ng Diyos. Kahit marami nang gumagawa. Kasi yan ang base ng tao ngayon Sa ngayon Okay. Na kapag maraming gumagawa, yun ang tama. Which is wrong. Amen. Hindi tama yun sa ating buhay pananampalataya. Dapat ganun din tayo, mga kapatid sa Panginoon, sa tindi ng pressure na naranasan ni Josue. Tama? Hindi siya naapektuhan. Dapat manatili tayong committed sa paglilingkod sa Diyos. Unahin natin siya. Yan yagi yung Talagang pag sasabihin natin we are committed to the Lord, dapat unahin natin lagi siya. Kaysa sa approval ng tao, gamitin natin yung oras natin, talento natin for His glory. Tama po ba? Mamuhay tayo na hindi talaga nawawala ang sakripisyo. Katulad niya, araw-araw, humigising tayo sa madaling araw. Mamuhay bilang living sacrifice, holy and acceptable to God. Amen? Kapag ang Diyos ang pinaglilingkuran natin, mga kapatid ko sa Panginoon, magkakaroon tayo ng tunay na layunin sa buhay na ito. Tunay na kapayapaan sa buhay na ito. Kaya ang tanong, sino ba talaga ang pinaglilingkuran natin ngayon? Ang Diyos ba o yung pressure ng mundong ito? Pag sinasabi mong ang Diyos ang pinaglilingkuran natin, talagang God will provide dahil ginaganap natin yung kanyang kalooban. Pangalawa, idiniin sa atin, sa Romans chapter 12 verse 2, sabi ng preacher natin, follow God's way. Mahirap ba sumunod sa ways ni God? Yun ang sabi. Do not conform to this world. Huwag na tayong umayon sa takbo ng mundong ito. Alam ni God may pressure talaga ang mundong ito na gustong baguhin yung buhay natin, gustong baguhin yung values natin, gustong baguhin yung ating mindset. Kaya minsan, ano sinasabi ng mundo? Okay lang yan, mag-compromise. Marami namang gumagawa niyan Okay? Tama po ba? Madalas sinasabi pa nila, importante, masaya ka. Yun ang yun ang trending ngayon Pag masaya ba, tama ba ang ginagawa na? Pag masaya ka, tama ba yun? Masaya ka nga ngayon, bukas nakaiyak-iyak ka naman. Amen? Okay, panandali ang saya. Wala ka naman kay Kristo. Ano mangyayari sa buhay mo? Kaya bilang mga mananampalataya, mga kapatid ko sa Panginoon, tandaan natin to, hindi tayo tinawag upang sumunod sa pattern ng mundo, kundi sa paraan ng Diyos, sa layunin ng Diyos. Amen? Kaya ang tunay na transformation ay nagsisimula sa pagbabago ng isip, renewed mind. Pamamagitan na, kailan mababago isip natin? Salita ng Diyos. Kailangan punuin natin ang ating puso ng salita ng Diyos na hindi tayo madaya ng kaaway. Kapag ang isip natin ay puno ng Word of God, kapatid ko sa Panginoon, hindi tayo madadaya ng salibutang ito.
Pag anak mo gumagawa ng mali, i-check mo hangga't maaga. Kasi may palo yan kapag hindi mo nagagawa ang katungkulan mo sa iyong mga anak. Tama po ba? Talagang dadaanan mo yan. Kung may mali ka man nagawa before, may tama na siya ngayon. Pinutol na natin yan. At hindi na magkakaroon yan ng generational curse. Yung kasalanan ginawa mo ay magiging kasalanan din ng anak mo. Gusto mo ba yun? Kaya dapat, it's about time. Magtama tayo. Tama po ba? Na itama tayo ng salita ng Diyos. Bakit? Ano ba ang salita ng Diyos sa atin? Sabi sa Aklatang Awit 119 verse 105, Your word is a lamp of my feet. Tama po ba? Ang kanyang salita, liwanag ng ating lakarin sa buhay na ito. Huwag na tayong mag-compromise, kapatid. Refuse natin yan. Okay? Para magawa natin yan, yan ang sinasabi. Sumunod tayo sa pamamaraan ng ating Diyos. Okay? Para maiwasan natin na tayo ay madaya ng sanlibutan ito. Sumunod ka. Okay? At sigurado ako pagpapalain ka ng Diyos. Kaya huwag basta sumunod sa uso, ha, mga kapatid ko sa Panginoon. Kundi, dapat umayon tayo sa naisin ng Diyos. Magbasa tayo lagi ng salita ng Diyos. Pamuhay natin ang mga salitang ating narinig. Piliin natin sumunod kahit mahirap. Pag hindi natin, hindi naman madali. Gigising ka na madaling araw, sarap matulog. Bakit sila natutulog? Ako gising. Huwag mo nang tanungin kung bakit sila tulog, ikaw gising. Dahil ikaw binigyan ng puso ni Lord. Ikaw yung binigyan ng pribileyo ni Lord na maka-attend ng dawn watch prayer. Ang daming mananampalataya. Sabi na, pwede naman kahit anong oras manalangin eh. Pero ito yung napagkasunduan natin sa ubasan na ito. Tama po ba? Nagumising na madaling araw, magkaisa tayo sa pananalangin, dahil ang faith natin, ang sama-samang panalangin, mabilis sinutugon ng Diyos. Tama po. Kaya anong dapat natin gawin? Ganapin natin yung kalooban ng Diyos. Hindi natin magawa yan, alam na natin kung ano yung pwede maganap sa buhay na ito. Tandaan mo, kapatid ko sa Panginoon, kung talaga ang Diyos, ang talagang pinaglilingkuran natin, sabi ng ating preacher, sumusunod talaga tayo sa kanyang kalooban. At yung panghuling idiniin sa atin ng ating tigapagayag ng salita ng Diyos, kinuha niya na doon sa second verse niya, in 2 Corinthians chapter 4 verse 18, keep your spiritual mindset. Ang taong spiritually minded, mga kapatid ko sa Panginoon, hindi kaagad dito nakatingin lang sa mga temporaryong bagay. Pag sinabing you are spiritually minded, ibig sabihin ikaw ay nakatingin sa o nakafocus sa eternal things. Okay, yung preaching ni Pastor at Reverend Dr. Tesamante. Tama po ba? If you are spiritually minded, maraming pressure ang mundo dahil gusto nitong ituon natin ang ating attention sa mundong ito. Okay, mga material things, kailangan meron ka ganito, kailangan meron kang ganyan. Kaya naman, popularity, kailangan sikat ako. Kaya dami tinuturo no? Para yumabang, okay. Yung mga temporary success, okay, papera ka ngayon, dahil mali ang priority mo, bukas, okay, wala ka ng pera. Tama po ba? Yung mga kapatid ko sa Panginoon, tandaan niyo po, pinapaalalahanan tayo ng Diyos ngayon na ang mga bagay sa mundong ito ay pansamantala lamang. Ano gagawin natin kung pansamantala lang pala yung mga bagay na meron sa mundong ito? Focus na tayo. Saan? Sa eternal promises ng ating Diyos. At tiyak ako, magkakaroon tayo ng pag-asa, kapayapaan, spiritual stability. Tama po ba? Paulit-ulit na natin narinig yung Colossians chapter 3 verse 2. Set your affection on things above. Okay, lagi yung affection natin sa mga bagay na panlangit. Tama po ba? Tiyak yun, merong reward. Okay. Ano man yung mga bagay na nagaganap sa buhay natin, ituon natin ang ating isip sa eternal things. Huwag masyadong ma-attach, no? Kaya ma-persuade tayo ng temporary pleasure. Okay? Panatilihin natin yung ating relasyon sa harapan ng Diyos.
ang mundo ay temporary lang. Tandaan nyo, this is not our permanent place. Paulit-ulit ko pong sinasabi yan. Ang mundong ito, manlalakbay lang, we are all strangers in this world. Tama po ba? Ba't parang itudoon na natin ang buong lakas, buong talino, buong kakayahan natin para sa pangailangan sa mundong ito. Tandaan niyo po, may pangako ang Diyos na eternal. Okay? Yung pangako ng Diyos na buhay na walang hanggan. Mas ituon natin. Kung temporary lang pala dito, dayuhan lang pala tayo, we are pilgrimage in this world. Okay? Manlalakbay lang tayo sa mundong ito. Saan pala tayo? Bakit inubos natin ang buong lakas natin sa lugar na tayo ay stranger? Hindi kasi tayo panlupa, panlangit tayo. Amen? Masarap ba marinig na panlangit tayo? Kaya wag ka na ma-pressure. Sabi nga ng preacher natin, ang daming babayarin, daming mga pangailangan. Pero kapag alam mo panlangit ka, kapatid, lilipas din yan. Amen? Kung mag-alala, walang naglingkod sa Diyos na naging hampas lupa. Amen? Kaya maraming salamat, Reverend Jeffrey Amante. Kaya tandaan natin lagi, hindi natin kayang takasan ang pressure ng mundong ito. Pero, kaya nating mamuhay ng matatag sa tulong ng ating Diyos. Tama po ba? Hindi tayo exempted dyan sa pressure na yan. Pero alam natin, kasama natin ang Diyos. Yung God's presence niya, talagang siya ang magiging tanggulan natin. Tandaan natin, the closer you are to God, the stronger you become against the pressure of the world. Kaya lapit lang tayo at lalapit din ang Diyos sa atin. Come near to God and He will come near to you. Amen? Tandaan natin yan, the closer you are to God, the stronger you become against the pressure of the world. Muli, palapakan natin si Lord sa buhay ni Pastor Jeff, Reverend Jeff. Maraming salamat sa muling paalala sa lahat ng mga kamanggagawa ngayon. Nasa 26 na po tayo sa platform ng Zoom at ibinabalik ko na po sa ating MC ang gawain. Pastor Mean,